Tayo ng punto de vista ng isang eksperto at Yan. isang nag-o-observe dito nga. Professor, good morning po sa inyo. Good morning, sir. Magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Christian at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa DCMM Teleradyo. Opo, initial po muna siguro, Prof, ang reaction po ng grupong Tama Na dito po sa naging not guilty plea nga po na inihain ni Sara Diskaya doon sa kanyang kasong graft at malversation dyan sa Lapu-Lapu RTC. Siyempre, expected naman natin na ganyan naman lahat ng mga involved sa korupsyon. Hanggat hindi pa nadidikdik ay hindi talaga aamin. No, pero yun nga, medyo may parte rin sa atin na nagulat tayo ng konti kasi alam naman natin na matibay ang ebidensya laban sa mga Diskaya kasi sila nga yung pinag-ugatan itong flood control scandal na ito, di ba? Sila yung isa sa pinakamalaking kontrata ang nakuha, bilyon-bilyong piso. At may mga proven na ghost flood control projects na yung mga kumpanya nila yung nagsagawa ng proyekto. Tapos yung pag-amin niya, di ba, na talagang yung bidding process ay niluto nila. Di ba? May ganong pag-amin siya sa mga investigasyon ng Senado at Kongreso. So sa tingin natin ay parang simula na naman ito ng pagpapaikot o panloloko nila sa taong bayan. No? Sa tingin po ba ninyo, Prof, merong pinanggagalingan din si Ginang Diskaya na ganun kalakas ang loob niya na kahit po sinasabi natin na ang lakas na ng mga ebidensya. Madami na. Pero harap-harapan, kanyang sinabi doon sa judge na hindi ako guilty dyan sa kasong yan. Yun, no? Siguro umaasa sila, nakakalad ka rin nila ng matagal, aabutin ng 2-3 dekada ulit ang kasuhan, kagaya ng mga usual na corruption cases sa Pilipinas, di ba? Alam naman natin, may mga nauna ng corrupt na figures na ganyan din yung nangyari. Inabot ng 20-30 years, later, not guilty ang hatol o kaya dismissed ang kaso. Palagay ko, ganun din nga ang inaasahan nila na kapag ka tinabangan na or nawala na ng gana ang taong bayan na magbantay, eventually, mapapawalang sala rin sila, lalo na kung mayroong leader o mayroong pinuno ng Pilipinas na magiging amenable sa kompromiso sa ganito mga bagay. O kaya ay mas malala, isang presidente na direktang naging kasapakat nila o benepisyaryo ng kanilang ginawa. So yan ang pinapangambahan natin na ngayon pa lang, nagmumukhang luto na ito. Kasi bakit ganyan? No? Not guilty, samantalang matibay ang ebidensya. At nung una ay talagang nagsabi na makikipag-cooperate, sasabihin lahat ng alam niya. So ngayon parang bumabaligtad. Ano? Ganon din yung ibang mga testigo, parang nagbabago na ng tono o ihip ng hangin. No? Kaya yung panawagan natin sa mga kababayan, ituloy ang pangangalampag. No? Huwag nating kalimutan yung mga ginawa nila at yung mga naging investigasyon na, no, manawagan tayo na lawakan at laliman pa ang investigasyon. Hindi natin ito dapat pabayaang mamatay, no, itong issue na ito. Pero kung ano po, matibay naman ang ebidensya laban sa kanya, sinasabi nyo nga, siya mismo ay umamin doon sa ilang hearing sa Senado at Kongreso, ay bakit po tayo nagkakaroon ng pangamba ngayon na luto na ito? Ang problema kasi natin ay, alam naman natin na malalaking opisyal yung sangkot. No? Hindi lang mga kongresista, hindi lang mga senador, may mga cabinet officials, may mga malapit sa palasyo. Ang presidente at vice-presidente parehong tumanggap ng campaign funds from contractors. Ang presidente mismo, napakarami ng figures na malapit sa kanya ang nasangkot at yung iba nga, nag-resign, pinag-resign. Kaya may posibilidad din talaga na nag-uusap behind the scenes itong mga ito at may limitasyon lang yung sasabihin ni Diskaya at ang kapalit ay, alam na natin, eventually pwedeng mapawalang sala at iilang tao lang na mga minor figures ang mahatulan na guilty. Pero syempre, sinasabi naman natin na pababayaan pa rin natin magtuloy-tuloy ang proseso at tayo naman naniniwala sa ating justice system na kung mababantayan ng taong bayan ito, kung mananatili tayong vigilant, sa tingin naman natin eventually malalantad din ang buong katotohanan. Kaya ang panawagan din natin doon sa iba pang mga testigo, doon pa sa ibang mga opisyal ng gobyerno na sangkot, magsalita na sila ng kanilang nalalaman para malaman natin kung sino ang mastermind. Sa taong bayan, ang panawagan natin, tuloy-tuloy na kilos protesta. No? Sa February 25, inaasahan po natin na malaking kilos protesta ulit sa EDSA. Magsasama-samang muli ang mga anti-corruption groups. Iyon po ang inaasahan natin.
Opo. Ano po ang nakikita ninyo, Prof, na pangmatagalang effect nitong mga early development po dyan sa paglilitis sa kaso po ni Ginang Sara Diskaya para po dun sa iba pang mga involved dito sa iskandalo? Kasi ang pinag-uusapan pa lang po natin ay si Ginang Sara Diskaya. Yun nga Wala pa dito sila Zaldico na patuloy pang hinahanap, pati yung iba pang mga high-profile personalities na maaaring hindi pa nakakasuhan, pero kapag nakasuhan na, hindi pa naman agad na-aaresto. Ang sabi naman ng gobyerno, tuloy-tuloy ang ginagawa nila. Pero sa tingin natin, depende pa rin ito sa public pressure. Kung mas malakas ang pressure sa kanila ng taong bayan at pinapakita natin talaga na galit pa rin tayo sa korupsyon at hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikilala at napapanagot lahat ng sangkot, lalo na yung mga mastermind, hanggat hindi sila nakukulong, hindi tayo titigil. Kung ipinapakita natin yon sa gobyerno, malamang naman magtutuloy-tuloy talaga ang investigasyon. Pero ito nga, at mukhang tatawid na rin ito sa susunod na administrasyon, kaya most probably magiging, sabihin na nating isyong pang-eleksyon din ito. Oo. Ikaw ba ay pabor o hindi sa korupsyon? Kakampi ka ba o kaaway ng mga korap na dinastiya? Kaso Mukhang aabot na to ng 2028 eh. Kaya tingin natin, iyon ang hamon din sa taong bayan. Talagang paghandaan na rin ang pagpapalakas ng puwersang politikal ng mga progresibo, ng mga grupong anti-korupsyon. Kasabay ng ginagawa natin ngayon na pagpapanagot sa mga sangkot. Oo, nakakalungkot lang yung ipinunto ni Prof. Partner na may ilan sa atin sa gobyerno na tsaka lang sila parang nabubuhay ng loob na ituloy itong mga hakbang na ito kapag nakikita nilang nagagalit o pinipressure ng taong bayan. Hindi ba dapat kaakibat ng kanilang tungkulin? Dapat sabay. Oo, dapat hindi na hinihintay yung galit ng taong bayan. Dapat as promise nila nung sila ay naupo dyan, pagtungkulan nila ng tama yung kanilang mga posisyon. Tama. No? Yun nga lang, ang problema natin talagang ganito yata ang sistema natin sa kasalukuyan, mga korap na dinastiya rin kasi ang nangingibabaw sa gobyerno. Kaya yung mga naupo sa cabinet, sa mga sensitive na posisyon, ay malamang na may connection pa rin no, sa mga malalaking political dynasties at may pinangangalagaan, o may pinoprotektahang mga dinastiya. Kaya hindi talaga 100% na interes ng taong bayan ang iniisip nila. At Opo. kikilos lang sila kung may public pressure. Alright. Kaya tuloy-tuloy ang ating paglaban talaga at pangmalampag sa isyong ito. So sa February 25 ay mayroon na naman pong isang kilos protesta. Pero syempre ang tanong ng iba, nakailang kilos protesta na eh. Wala pa rin nangyayari. Kumbaga sobrang hindi na isusulong ng husto. Kasi for a lot of reasons. Pero yun nga po ang sa simpleng tanong, ano po bang saysay ng mga kilos protesta? Ang pangunahing saysay ng mga kilos protesta, kung babalikan natin, no, September 21, November 30 last year, kasama ito sa mga pinakamalalaking mobilisasyon in recent years, if not in the past decade. No? So, sa mahabang panahon, maliliit na yung rally, pero biglang lumaki dahil dito sa issue ng korupsyon. At sa tingin natin, ito yung nagtulak rin sa gobyerno para umaksyon, di ba? Binuo nila yung ICI, mahigit 200 billion pesos worth ng ari-arian at bank accounts ang frozen na ngayon or hindi pwedeng gastusin, hindi pwedeng galawin ng mga pinaghinalaang kasangkot sa korupsyon. So, kahit papaano, may nauobligang umaksyon ng gobyerno. Ay, isa pang mahalagang issue na isinusulong nating mga anti-corruption advocates na ngayon ay nangibabaw na rin, yung pagkakaroon ng anti-dynasty law, no, na matagal na hindi inaaksyonan ng Kongreso. Ngayon, dahil nakikita ng maraming taong bayan na ang mga dinastiya ang talagang isa sa mga sanhi ng korupsyon, naobliga rin ng gobyerno na magsabi na suportado nila ang pagpapasa nito pero malabnaw na version yung kanilang isinusulong. So kumbaga, naoobliga ang gobyerno na umaksyon at kahit papano ay tingnan yung ibang mga demands ng taong bayan. At least ay pinapakita nila na may ginagawa sila at hindi sila tuod kasi alam rin nila na pag nasagad ang galit ng taong bayan, alam naman natin, di ba? Ang paalala ay January at February, talagang nagkakaroon ng mga malaking dambuhalang kilos protesta na malaon ay humahantong sa eventual na pagkakaroon ng bagong administrasyon, di ba? Nangyari na yan, EDSA 1 and EDSA 2. Sa taong ito, hindi natin alam kung ano ang mangyayari pero definitely iniisip pa yan ng gobyerno na kailangan silang tumugon sa mga demand dahil kung hindi,
ay maaring humantong sa mala People Power 1 o People Power 2 moment ulit ang Pilipinas. 6 months after po nung naglabas ng pahayag ang Pangulo sa kanyang sona na mahiya naman kayo, na nag-meet siya nga po nung 6 months na pala yun? 6 months na yun, partner. At na nag-meet siya nga nung mga sunod-sunod na investigations, mga public hearing, and yet, kayo ba, Prof. David, kontento ba kayo sa itinatakbo so far? Lalo na't may mga recent development na nagbitiw yung mga commissioner ng ICI, nagtatago nga yung mga high profile. Ito pa lang yung nakikita nating mga nakulong at sabi ng Pangulo bago mag 2026 Pasko. may Tama, mga makukulong. Pasko. And yet, ito pa lang ang nakikita natin. Hindi tayo kontento no, sa nangyayari kasi unang-una yun nga, hanggang ngayon hindi pa nila masabi sino ang mastermind. Hindi pa rin napapanagot lahat ng sangkot. Si Representative Saldico na sinabi nilang aarestuhin, may warrant of arrest na, wala pa rin. Ang mga naaresto bukod sa mga diskaya ay mga mostly bureaucrats ng DPWH, mga mid-level officials. Tapos ang pinagtataka natin, halimbawa, ginamit ng gobyerno yung affidavit ni Yusek Bernardo para kasuhan si Saldico, pero marami pa siyang pinangalanan, mga senador at kongresista na sangkot din dito pero hindi nakasuhan. At sa ngayon ay parang hindi interesado ang ICI o ang ombudsman na kasuhan. So sa tingin ko ay talagang malaki pa yung pwedeng mangyari, malaki pa yung inaasahan natin sa gobyerno. Hindi tayo satisfied sa nangyayari, pero syempre sasabihin rin naman natin na to a certain extent ay may ginawa silang mga aksyon. Kagaya nga nung pag-freeze sa mga bank accounts, more than 200 billion na as of last check. May mga sinubasta na rin na ari-arian ng diskaya, di ba? Yung mga sports car nila, etc. So may konting aksyon pero kulang. Kaya ang Kulang panawagan natin nga sa gobyerno, kung talagang seryoso sila, malawak at malalim na investigasyon, no sacred cows. Ibig sabihin, walang sasantuhin ang investigasyon. Kahit makarating pa sa palasyo ng Malacanang investigasyon, kailangan investigahan lahat. Opo. Yun ang gusto natin mangyari. Pero sir, real talk lang, ang gusto po natin ay malaman kung sino ang mastermind. Sa palagay niyo po ba ay aabot tayo doon? Gaya na lang ng sinabi niyo, yung mga kaliwat ka ng investigasyon. Ang ICI nga, hindi ko alam kung naghihingalo na, sisinghap-singhap. ICU daw eh. Naka-ICU na pala ang ICI. So, meron po ba tayo talagang pag-asa na malaman? O talagang parang suntok sa buwan yung sinasabi nating malaman Mastermind. kung sino ang mastermind. Makikilala ba natin talaga Yun yan? na nga eh. Sa tingin ko, ang sagot ulit ay corny man pero totoo, nasa ating mga kamay. Mas malalaki ang kilos protesta, mas matatakot sila, mas mayayanig ang sistema, mas maoobliga sila na ipakita sa atin na may ginagawa sila. At eventually, yung justice system, mas tatapang, mas lalakas loob ng mga tetestigo at sasabihin na nila yung kanilang nalalaman dahil alam nila na mas magagalit ang taong bayan kapag ito ay nagkaroon ng pagtatakip o cover-up. Apo. Sa maraming pagkakataon naman sa kasaysayan na patunayan na kapag nagsama-sama ang mga mamamayan, may sapat na bilang ng mamamayan, nape-pressure talaga ang gobyerno at pwedeng humantong sa pangmatagalan, pangmalawakang pagbabago. Apo. Kaya halimbawa, isang practical nga yung anti-political dynasty law. No? Sa tingin natin, ito yung isa sa mga pwedeng maging silver lining. Yung investigasyon, yung kaso, maaring magtagal yan, di ba? Kasi sa karanasan nga, 10, Yes. 20 years, 30 Oo years, nga, oo. tumatagal ang kasuhan. Pero sa tingin natin, sa short term, may mga pwedeng mapigang political reforms sa nangyayari. Di ba? Yung bidding process, pwedeng mas maging transparent. Pwedeng later magkaroon ng batas na ang statement of assets and liabilities and net worth automatically uploaded na for more transparency. So may mga ganitong political reforms kagaya rin ng political dynasty law na inaasahan natin na sa short term na ito bago mag 2028 maaring makalusot or maipasa kung magpatuloy tayong mga ngalampag. At makakatulong lahat ng ito para kahit papano magkaroon ng kaunting pag-asa na mas maraming matitino ang maluluklok sa susunod na eleksyon at itong mga susunod na matitinong leaders ang mas magpupush ng mas maayos pang batas para sa more transparency at good governance kasabay ng pagtitiyak na yung budget ay napupunta sa social services kagaya na edukasyon, health at iba pa sa halip na sa corruption. Alright. Kaya ulitin ko na sa ating nakadepende mga taong bayan talaga. Kasi sa demokrasya, gano'n naman talaga eh.
Depende yung mangyayari sa kung gaano kalakas natin ipapanawagan yung mga gusto nating mangyari at kung gaano natin gagawing accountable ang ating mga Opo. leaders. Apo. Last na lang siguro sir, quickly and short. Dito po sa kaso ni Sara Diskaya and para po doon sa iba pang maaaring kasuhan. Siyempre, ang korte nakadepende naman yan sa mga ebidensya, hindi po ba? Totoo. Pero ano po siguro ang maaaring gawin ng mga abogado, yung mga nagre-representa po sa taong bayan para masiguro na kahit paulit-ulit mang maghain ng not guilty plea o pahabain, mag-i-delay nito mga inaakusahan nito mga kasong ito, ay masisiguro po na may pupuntahan, makikita pa rin nating mapapanagot itong mga ito. Correct. On a practical level po, isa sa mga pinag-aaralan natin, yung tinatawag na People's Audit. Ginawa na po ito sa ilang rehiyon, ilang lungsod, kagaya ng Bacolod. Ang ginawa ay yung talagang mga organisasyon ng taong bayan at mga eksperto ang nagpunta doon sa mga proyekto na nandun sa listahan ng DPWH para i-inspect at i-check alin talaga yung mga ghost flood control project. Ibig sabihin, malaki yung perang inilabas pero walang aktual na nagawa sa proyekto. O kaya meron namang proyekto pero substandard, kulang or hindi natapos, etc. Sa ngayon, hindi pa ito nagagawa ng gobyerno, kaya maganda kung magkaroon talaga ng People's Audit. Kasi pagtulong na rin ito sa pagkalap ng ebidensya at may mga kasamahan din tayo actually na nagko-contemplate na ang kakasuhan ay yung certain congressmen sa kanilang lugar. No? So may mga ganon, parang localized. Hanggang sa kung ito magagawa ng mas marami sa buong bansa, mas makikita natin kung gaano kalawak at kalalim ang korupsyon. At yung isang solusyon sa atin nga manggagaling. Tayo mismo ang magche-check paano ginastos yung pera ng gobyerno. Yun nga lang, aminado tayo, mabigat na trabaho ito. Pero ulitin natin, kung tayo ay magsasama-sama, magtutulong-tulong, kaya natin gawin yan. Opo. Next time, pag-usapan natin yung People's Audit na yan. Oo, Professor, sige. maraming salamat po sa inyo. Happy Wednesday po. Ingat po. Thank you, sir.